nanakaw sa pera nyo, tulog pa. Nag-enjoy pa, naka-holiday pa. O, tsaka iniisip kung anong panibagong Richard Mille na relo ang bibilhin nila. Ayun lang. Alam nyo, yung Richard Mille, ito ngayon na uso sa kanila. Sabi nga nung iba, Ay, hindi na Rolex. ilan pa bang Richard Mille na relo ang gusto mo? Nako. Diba? Ilan pa bang rest house ang gusto mo? Ilan pa bang Ferrari, Porsche, o maging Bugatti ang gusto mo? Na wala ang kabusugan sa ninanakaw mong pera sa bayan. Ala. Yung pong pinakamalaking, araw ng budulan. Halalan kasi yun. Ano ba? Baka masyado naman masakit yung budulan. Gawin mo na lang araw ng linlangan. Linlangan. Yun na ba next countdown natin? O para sa mga nagbibilang, ilang araw na lang ba? I think 131 days to go before the 2025 midterm elections. Kayo po ba'y nakapag-isip-isip na kung sino ang inyong mga iboboto? Kumpleto na po ba ang listahan ninyo ng 12 senador? Oo, kayo ba'y nakapili na rin sa inyong mga lokal na komunidad? Kung sino ang mga iboboto nyo? O wala Mga kayong Duterte. mapili kasi sila-sila din. Si Gov at si Vice Gov, maging si Mayor at si Vice Mayor, ay magkakamag-anak lang din naman. Sila-sila lang din yan. Mamaya din po may pag-uusapan tayo, bagamat maaari pong hindi pa tapos ang mga pag-aaral tungkol dito. Ito hong usapin pa rin po ng party list election, ha? Kasi ngayon may mga survey na naman kung sino-sino mga nangunguna dito. But basically po, mawalang galang lang, yung mga naandyan pong nangunguna, mga ano din naman. Anyway, sige. Hanggang doon lang muna po ako. Mamaya pag-uusapan din po natin yan. Doon ginagawa ngayong pag-aaral para lang humalantad kung sino-sino ho ba ang mga nasa likod dito mga party list na ito. Kasi po, hindi ho talaga natin po may aalis, may tatanggi. Sorry po, bagong taon, ito pa rin po yung ating issue, pero malaki pong kalokohan din tong party list system na ito. Sa Agree ako dyan. Malaking kalokohan, dapat demolish na yan. Malaking panluloko, at malaking kabastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan, ito pong ginagawa nilang ito. Hindi correct, naman lahat, dapat pero demolish karamihan na yan, po sa mga kanila. party list na yan. Binaboy na po nila ang sistemang ito. At tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano ho mga propaganda ditong mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po correct. natin diretsahan sinasabi. Dahil sa pangyayari po sa PhilHealth, tahimik sila. Tahimik. Sa pangyayari sa budget, tahimik sila. Sa mga advokasya nila, ang dami-dami mga sinasabi, pero wala silang ginagawa. Dahil after all, pagkatapos po ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa bayan na ito. Aray, bato-bato sa langit. Okay. Ang pangaan, ganyan yun. Ako naalala ko Sige. tuloy yung Think About It segment mo dati. Tama ba? Ang title ay Busilak na Binaboy? Oo. Ba yun? Yung tungkol sa party Okay. list system? Sige, so nangako kinakailangan ako mo ng na kahinahunan. Pero, alam nyo... May ilang oras ka pa para maging mahinahon. Hindi, kaya pa natin naman po itong baguhin, no? Kung tayo po lamang ay magkakaisa. Correct, dapat sana magkaisa. Magkaalit sila, kung magkaalit silang lahat. Baka wala ka na sa stasyon mo yan, Ted. Tayo dito, diba? Kasi may mga nagmensahe rin sa akin kahapon. Kesyo, gusto daw po makipag-connect kay Ma'am Cielo Magno, kesyo ganito. Sabi ko, alam niyo, pinakamagandang gawin niyo, maglabas kayo ng public statement condemning itong mga pangyayaring ito. Correct, dapat sana ganun. Wala magagawa yung magme-mensahe ka, kesyo. Hindi po, kung mga grupo kayo, maglabas kayo ng inyong sentimiento para matigil na itong pang-abuso ginagawa ng mga tao. Corruption. Otherwise, tahimik lang po tayong lahat, hayaan po natin sila. Naka, Ubusin nila ubus ang pera ng bayan. natin. Sabi nga ni Ma'am Cielo kahapon, tax ng ina nyo, antayan ninyo. Bakit parang galit ka sa akin? Wala naman akong kinalaman sa pagpapasa ng budget. Anyway, sige muna. Pampakalma ka muna dyan. Isang boss max muna. Hindi, ikaw na mag-commute ngayon. Hindi pa. Sa mga nakikinig siguro. Ikaw na patuloy na magtrabaho kahit holiday. Yung gwardiya nga, nakita ko di ba, tuloy-tuloy yung duty nito, namumugto na yung mata. Di ba, sa puyat niya. May choice ba siya? Wala naman 48 hours. Po, di ba, habang naghihirap kayo, nakikinig ngayon ng mga taxi driver sa amin,
Yung mga magnanakaw sa pera nyo, tulog pa. Nag-enjoy pa, naka-holiday pa. Tsaka Mga iniisip buhaya. kung anong panibagong Richard Mille na relo ang bibilhin nila. Nakaw. Alam nyo, yung Richard Mille, ito ngayon na uso sa kanila. Bagong relo. Sabi nga nung iba, Tapos Hindi mga na raw Bugatti sila car. pa pang Richard Mille na relo ang gusto mo. Diba? Diba? Ilang pa bang rest house ang gusto mo? Nakaw. Ilang pa bang Ferrari, Nako. Porsche, o maging Bugatti ang gusto mo? Hala. Na Ubos wala ang pera ng bayan. kabusugan sa ninanakaw mong pera sa bayan. Nako, Sorry po. Congressman. Si Christian nakita. Itong batang ito, natin pahinga to eh. Oo, dire-diretso rin ang Oo, duty pero niya. mukhang kahiyang, ano? Kaya naman po yan. Ngayon, sa totoo lang po, nagle-labor din ako ngayon. O sige, ano na pag-usapan niyo ni Ma'am Shelo? Oo, yung bahagi din ng mga inilagay doon sa program appropriations, talaga naman din pong may mga, kumbaga, may mga proyekto na hindi po ganun ka-importante, pero may mga importanteng proyekto sa kapakinabangan ng bayan. Halimbawa, yung mass transport system, train system natin. Walang Hindi project. ba na nung huli po na Walang budget para sa mga pagdinig project. Sa budget, naungkat na wala palang ibinigay na pondo para Wala doon kang budget. mga foreign assisted projects. Nako. Gaya ng ito, yung subway. In fairness to naman, maraming kontrobersya dyan, pero sino bang ayaw na meron ka masasakyan na tren? Magmula dito sa may bandang Congressional Avenue, Mindanao Avenue, papunta ng airport. Hindi po ba? Importante ito. Pero, nagkaroon ng delay na naman kasi yung pong umutang ka ng pera, pag umutang ka kasi sa World Bank, umutang ka sa JICA, umutang ka sa JBIC, umutang ka sa Korean Bank, pag umutang ka dyan, parang nag-housing loan ka, may equity ka. Ang gobyerno, meron siyang counterpart. Para saan yung pera? Una, para doon sa mga road clearing, sa mga nakatirang mga squatters, yung relocation, right of way. Yun po yun. So, kapag wala yun, hindi po matutuloy yung proyekto. Opo. Kapag wala yun, madidelay yung proyekto. Ilang proyekto ito? Tsaka napag-usapan natin yung flood control, na tinanggalan din po nila ng counterpart. Kaya ngayon, dadaan tag-init, okay, tandaan nyo, pag bumaksak na naman ang malakas na ulan, mas grabe ang baha sa Metro Manila. Ito po sa mga flood control projects na hindi na po umusad. Okay, ito muna tayo. Bago tayo mag-short break, baby girl. Grabe corruption na talaga. Ngayon na ba tayo magbe-break? Sige daw, sabi ng producer. Oo, kailangan na. Pasensya na. Ituloy mo na lamang yan mamaya. Pero ito Opo, MRT7. MRT7. Grabe corruption. Magmula 20 taon na mahigit, Pero mukhang may problema na naman sila. Ito ho yung galing sa North EDSA, okay, papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Ikaw at ako, Rom Ortigas, gagasta pa ng ₱250 bilyon para lamang sa kukunin ng gobyerno ngayon ng ilang mga mag-aaral doon sa alteration ng plano. Por Diyos, por Santo, Panginoon Diyos. Opo, sige. Sa gitna niyan, palakpakan natin po yung bansang, yung South Vietnam, yung Ho Chi Minh. Opo, yung dating Saigon. Dalawa kasi yan, North at South. Diba? Yung Ho Chi Minh, alam niyo ho, papaunlad pa lang sila practically. Pero naunahan pa tayo ng kanilang metro train. Sabi ko sa inyo. Matagal din sa kanila doon, Ang dami ding revisions, pero my gosh. Sana all. Naunahan pa tayo sa pagbubukas. Oh my God. Meron naman tayo na in place, di ba? Nandiyan na po LRT1, LRT2, andyan na po yan, no? MRT3. Pero yung kanila pong doon, yung kanilang main metro system ngayon, naunahan pa tayo. Kita nyo yan? Okay? Sandali lang po.